kumpiyansa ng mga investor, ng mga mamamayan, at ng ating mga business sector. Dahil kung may kumpiyansa sa liderato, ay nandoon yung trust nila na para magtayo ng mga negosyo. Yes, actually, 1 year pa lang ay ramdam ng mga taga-Talisay ang pagbabago, progress, ang pagpasok ng mga investor, ang pagdating ng mga serbisyo na nakakaganda para sa bayan. For example, meron kaming 2 pure gold. Hindi na pupunta ng ibang bayan para mamalengke ka. Nagkaroon ng direct na sakayan ng bus papuntang Manila na ibalik namin for 24 years. After 24 years na na-stop ang BLTB ko dati. Ngayon, DLTB ko na. Pagdating ni Mayor, nagkaroon ulit ng panibagong bus, direct. Araw-araw, bumabiyahe mula Talisay, going to Manila. Talaga, And that's for 24 years na na-stop. Wow. Alam mo naman ang susi, Mar, ng isang bayan, ng isang pagunlad ng bayan, transportasyon. Exactly. The mobility of the person, the mobility of people is the key for the progress. For the progress, yes. Karsada talaga yung transportation. Yung transportation. At ang susi pa doon, Mar, is ang lugar na dinadaanan ng transportasyon. Makikita mo ang pag-unlad. Like Santo Tomas. Yes. Lahat ng papuntang Bicol, papuntang Bisaya, dumadaan ng Santo Tomas. Yes. Ang Tanawan, going to Batangas City. Bakit sila naging progresibong bayan bago sila naging city? Because of the transportation. The mobility of the people is the key to the progress. Yes. 26 years. Yun. In Department of Health, 13 years in the Department of Health, 3 years in Department of National Defense, yun. and 6 years in Malacanang, in the Office of the President. Yun. Kaya napagsama-sama yun, nagamit niyo sa isang bayan ito. Nung ako'y pakiusapan ni Mayor Nestor na tulungan siya dito sa bayan ng Talisay. Kasi tuwi akong pupunta sa ibang lugar, sa buong Pilipinas, naikot ko. Naikot nyo na siyempre. Naiingit ako sa ibang bayan. At ang lagi kong tanong, bakit ang Talisay, bakit tulog na bayan? Bayan ito. At nung dumating ang pagkakataon na naging mayor, si Mayor NDN, at kinausap ako para tulungan siya. Hindi nagdalawang isip ako dahil ang pangarap ko kasi is makita ko ang Talisay na maging isang progresibong bayan. Tulad ng mga bayan na pinupuntahan ko. Ingit na ingit ako sa mga bayan pinupuntahan ko sa Visayas, sa Mindanao. Bakit ganito? Bakit ang Talisay hindi pa rin namin napapaunlad? Bakit hindi pa rin walang businesses na makita, napakatulog na bayan. Kaya nang dumating ang pagkakataon na sinabi ni Mayor Nestor sa akin na baka naman pinsan, pwede mo akong tulungan. Nakapag-serve ka na almost 3 decades in a national government. Baka naman panahon na para umuwi ka dito sa Talisay. And yun, doon nag-start ang partnership namin. At yung mga kakilala ko sa national, nadadala ko dito, yung mga kaibigan natin sa mga private sector, nadadala rin natin dito. Katulad na yung magkaroon ng Bagyong Christine, yung mga national agencies. Madaling yung natap. Actually, sila na, hindi pa ako tumatawag sa kanila, nagpuntahan agad dito. At sinasabi, ano ang pwede namin maitulong sa bayan ng Talisay. Yun, okay. And then, you did it, admin. Yan na nga po. So, 3 consecutive years, dapat sunod-sunod yung 200 million At least 200 million up. Opo. So, and we hit
last year, about 265 million. Wow. Greatest equalizer. Yes. Dahil pag ang isang pamilya nakapagpatapos ng isang anak, ay naiaangat niya ang buhay ng pamilya. At kung ang pamilyang iyon naiaangat, iaangat ang buong bayan. Bayan, eksakto. Kaya, July, nag-start kami ng pag-aayos ng dating munisipyo. Kaya kami agad ay napalipat ng August. Ang bilis. Actually, lumipat kami dito ng June 21. Ng June 12. June 12. June 12. Dahil July 1, magpapa-exam ang PUP Talisay Campus. Kaya kami ay napalipat agad ng June 12. Opo. Dahil kinakailangan namin lumipat kaagad dahil mag-e-exam na ang mga bata. Ayun, And then, yun, the greatest achievement ni Mayor Nestor ay ang pagkakaroon ng free tertiary education sa bayan ng Talisay. At ito nga ang Polytechnic University of the Philippines, Talisay Campus. Galing. Napakaganda. And then, next, meron pa. And then, tomorrow, Ayun na. Tomorrow, December 28, ang kauna-unahang fast food chain sa Talisay ay mag-o-opening na ang McDonald's Talisay branch. Batangas. Wow. You made it talaga. Galing At alam mo naman, pagkatapos ng McDonald's, kasunod ang Jollibee. Opo, yan. At tumawag nga ang Jollibee sa akin at ini-inform kami na may 3 applicant na franchisee dito sa bayan ng Talisay. Galing. So, Isa dito sa tabi ng munisipyo, isa sa bayan, at isa doon sa mismong katapat mismo ng McDonald's. Ang isang nag-a-apply. Sa pamimilihan na lang yung admin. Yung tatlong yun. Yes. Either, Ay lagi naman yung kasunod eh. Pag nagsimula si McDonald's, definitely, Jollibee will come. Mas excited ang taga Laurel. Sabi nga sa akin ni Mayor Brucing, Admin, kayo naman ang mga kababayan ko. At talagang excited sa pagbubukas sa McDonald's sa Talisay. At maraming nagpapareserve na ng ng araw. ng araw at dahil sila ay magbe-birthday mga anak. Nararamdaman na natin ang pag-unlad at ang iyong kaginhawaan na ibibigay ng isang maunlad na bayan. Ay, unti-unti na natin nararamdaman. Hindi na kayo pumupunta ng malayo para mamili. O hindi na kayo pupunta sa ibang lugar para makatikim ng mga natitikman ng mga nasa city. Within dito, hindi na rin lumalayo ang mga anak natin para makapag-aral. Nandito na ang hindi lang basta college na nandito, kundi State University. Na ang PUP po ay walang binabayaran kahit 5, kahit miscellaneous fee. Wala pong babayaran at ang miscellaneous fee ay sinasagot ng munisipyo. Kaya wala pong dahilan ang mga kababayan namin, mga kabataang Talisaynyo, na hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Dahil kami naniniwala na the greatest equalizer is education. Yes. Kung ang bawat isang kabataang Talisaynyo ay makakapagtapos, ang kanilang pamilya ay aangat, at pag ang mga pamilya ay umangat sa Talisay, aangat sabay-sabay ang buong bayan ng Talisay. Kaya asahan ninyo na sa darating na panahon ay nandito lang ang Mayor NDN na talagang gagabay at mangunguna sa bayan natin para sa isang progresibo, tahimik at maunlad na bayan ng Talisay. Administrator po ng Talisay, Batangas, sa katawan po ni Alfred Ansiado, na banggit ho niya na sa kasaysayan po ng Talisay, Batangas, sa ngayon po ay unti-unting nakabangon na at masasabing tuluyan na nakabangon po ang bayan ng Talisay. Mula pa sa 3rd class municipality, ngayon po ay naging 1st class municipality na, at ngayon po sa aking likuran ngayon ay magbubukas ang kauna-unahang fast food chain sa nasabing bayan, ang McDonald's Philippines, na kung saan nakita nila ang malaking negosyo na nag-aantay sa kanila dito sa bayan ng Talisay, Batangas. Halos nabanggit din po ni Admin Ansiado
na ang mga bangko na magtatayo dito ay sunod-sunod na. At meron pang nabanggit ang nasabing administrador na magbubukas lamang isang bangko kung merong magdideposito na halagang 150 milyon. Ngunit ang nakakatuwa ho nito ay na-triple ang kanilang sinasabing 150 milyon na umabot pa sa 450 milyon. Kaya naman, hindi lamang 2 o 3 bangko ang magbubukas dito ng commercial bank, kundi 3 hanggang 4 ang naghihintay na magbubukas sa bayang ito. Kaya yan ang ating report mula rito sa bayan ng Talisay, mula sa 3rd class municipality ngayon ay naging 1st class municipality na. Ito si Mauro na Nagulat para sa Pilipinas. Balita ngayon, Talisay, Batangas.